Chris Aquino Memsa pala to. Nakwento ko na to dati, pero for the sake of mga new listeners, kung Chris Aquino Memsa, and for the sake of Fons. Ito yung Kasi tawin si ba to? Madam, si Madam, ano siya, sobrang notorious siya, hindi notorious, infamous, sa kasi may palast day na na culture sa pelikula. Dati. Ngayon kasi wala nang mga palast day. Parang kuriputan na ngayon. Pakuriputan na yung mga mga artista ngayon Pero dati talaga, as in yung palast day, yung bigay ng mga artista sa mga sa mga staff, sa mga PA, sa mga crew, bongga. As in bongga talaga. Siguro kasi dati, ang paggawa ng pelikula, 30 days, 40 days. Matagal, Ngayon kasi paggawa ng oo. pelikula, 10 days, 12 days. So parang, dati, 30 days in a span of 3 to 6 months. So parang talaga kayo, pamilya kayo, magkakakilala talaga kayo. So feeling ko kaya ganun, yung mga artista very generous. So si Madam, notorious siya sa pagbibigay ng iPhone, TV, cash, 10,000, 20,000, ganun siya magbigay. Tapos so nung kami ni Irene, si Irene Villamor, director ng Sid and Aya, at ng Ulan, ganyan. So, excited kami. Parang, oh my God, ito na yun. Ito na yung magkaka-iPhone tayo, te. Kung kilala nyo kami talaga ni Aileen, sobrang kuripot namin. Sobrang kuripot namin sa mga bagay. Hanggat gumagana pa yung texting ng ng cellphone namin, hindi kami nagpapalit. Sabi namin, oh my God, Irene, ito na yun, ganyan. Lahat bibigyan ng iPhone? Or yung mga lang, yung mga malapit sa kanya na staff? Hindi lahat. Iba-iba. Pili lang. Iba-iba. Kinabahan ako. Minsan, pero ganun, minsan TV, minsan 5,000, minsan may Rimowa na maleta, ganun. Depende sa mo. May iPad. Sobrang generous ng mga artista before. So parang sabi namin, ito na. Yung assistant ni Madam, si Alvin, dati, nung time na yun, tinanong si Irene, tinanong siya, sabi niya, Irene, pinapatanong ni Madam, anong gusto niyong, pa-last day? Kayong tatlo ni Direk Joyce. Kasi tatlo kami magkakasama lagi. So, syempre si Irene, pa-sweet, sabi niya, hindi, kahit bahala na kayo. Kasi para naisip siguro ni Irene, siguro naman, pinakamababa ng iPhone 10, di ba? Pinakamababa ng iPhone. Kung hindi man iPhone, iPad siguro. Grabe yung iPhone, mas ginto pa. Ngayon, kaya na, ang dami na may credit card, so kaya mag-installment. Dati talaga yung iPhone, parang status symbol talaga siya pag naka-iPhone ka, ganyan. Parang sabi ni Erin, kaya na bahala. Kahit anong. Nung dumating yung pa-last day sa amin ni Madam, tuwalya na parang may count, may thread count. Sabi niya, thread count of ganyan-ganyan, ilang na thread, ganyan. Tapos galing yata siyang India, na parang kung saan ginawa yung parang, wala kami pakialam ba? Tuwalya, Madam Parang kami na Irene, tsaka ni Direk Joy. Sabi lang kay Irene, kasalanan ko to, kasalanan ka na lang ako, ano gusto mo? Parang chinek yun, baka naman mas mahal pa sa iPhone yun, ha? Kahit na. Hindi ko lang alam kung saan yung tuwalya na yun. Okay na. Alam niyo yung tuwalya, mas luma, mas maganda yun. Di ba yung mga tuwalya na butas-butas, ang hirap niya i-let go. Oo. Di ba? Nakakainis yung mga tuwalya na yung parang dumudulas lang sa tuwalya yung tubig. Yung parang, tuwalya ka ba talaga? Ending, ikaw din nagagano. Tapos may direct may nag-offer sa'yo na, Tonet, bibili ako ng iPhone, sabay ka na. Hindi, malapit na mag-last day, magkaka-iPhone ako. Yung talaga yung parang namin na parang, tapos sinasabi ko na sa mga kaibigan ko, oh my God, ito na. Tapos parang nung nag-last day, anong last day sa'yo ni Madam? No comment. I don't want to talk about it. So, ang lesson doon, ask and you shall receive. 'Di ba? Kung hindi naman sinabi ni Irene na gusto niya ng tuwalya, pero social yung tuwalya. As in, ang ganda ng pagkakabalat. Alam mo yung parang ang bango, may ribbon, may note. Si Madam, 'di ba, mahilig sa handwritten note. Pero yung nakikita ko yung iba mga PA, iPhone. Ibang klase siya. I think kailangan yung mga nasa pelikula,
at least once in their life, dapat naka-work nila si Madam Oo, at kailangan least nila once. ma-experience yan. Kasi talaga siyang isa sa talagang experience. Isang si Madam. Kakaiba siya. And Madam mabait Chris, siya. kung nakikinig po kayo, welcome po kayo mag-guest dito sa Ang Walang Kwentang Podcast. Anong ime-memes nyo with Madam? The Buzz Memes. Oh my God, ang dami ko na boss, man. Ako din. Grabe nakakamiss. Isang araw, pero yun. Sana feeling ko nga kapag may The Buzz ngayon, ang daming ang daming manonood, tapos ikikritik lang yung mga Oo. Tapos feeling ko mga 1 week lang siguro yung The Buzz na yun. Kasi na-cancel na. Oo, bawal lang. Dati kasi talaga, politically incorrect, okay lang. Oo. Talagang sabihin mo lang talaga kung ano gusto mo. Kaya actually minahal si Madam Chris. Kasi nga she says anything. Wala siyang pake. Yun yung trademark ni Madam Chris eh. Tapos naiiyak siya, ganyan. Diba? Tsaka grabe yung performance niya sa Crazy Rich Asians. Grabe yun. Grabe yung sa Crazy Rich Asians, no? Oo. Tsaka naitago niya, di ba? Hindi Totoo. na- Alam ko kung saan in-edit. na Di ba isawalan. yun, may parang may video na parang reading or audition, parang ganun. Oo, may auditions, may reading. Di ba pagka yung, for example, yung artista mag-send ng video reel para sa audition, usually ito, nasa bahay, magbabasa-basa, si Madam nagre-rent ng isang buong location. Hotel, May director, oo. may DOP, may lights, may crew Oo. for an audition. So parang lahat ng tong ginagastos na to, yung manonood lang sa Hollywood ang makakanood. Pero ibang level si Madam. Iba yung level of niya. Commitment. Commitment. Mm. Iba. Professionalism. Iba si Madam. Ano daw yung may nagtanong dito, Fons? Ano daw yung best gift ni Madam sa'yo? Naging Chris Aquino memes na talaga yung... iPhone. Ay, buti pa siya naka-iPhone. Hindi, parang for me talaga, for me, Umalis ka na nga dito. oy, to be fair, hindi ko siya hiningi, binigay lang. Taray. Nakakairita kayo ni Erin. May kinikilig pa ako noon kasi parang one time nagte-text ako sa tabi niya, nasa kotse kami. Ano ba yung phone mo? Ganito po. iPhone 8 ata yun. Tapos, Alvin, check mo nga magkano ang iPhone X ngayon. Yun yung parang yung latest. Pag ganun ako, order ka 2. Tapos mga the following day. Oh my God. Grabe. Naiinis na ako lalo kay Irene. Alam mo, hindi ko na papupuntahin dito. Tayo, kasi ang tawag dito, yung time na parang nauuso na yung yung mas natural ka sa social media. So, from mga camera setup, nag-ano kami ng parang phone na lang. So, parang ang gusto niya, ayaw niya ipapagamit sa akin yung personal phone niya pag sinushoot ko siya. So, phone ko, tapos after kong i-phone, ipapadala ko sa editor. So, parang kailangan nung nag-shoot sa kanya, same ng level ng phone niya. First time ko nakahawak ng iPhone na latest version. Tapos, hindi, parang for me, ang best gift niya talaga yung pagpapadala niya sa akin sa Japan. Sobrang sobrang, oh my God, Love it. Irene, ako. Nanggigigil ako. Parang gusto ko rin Nokia ng pa gano'n. yata yung... Nokia lang yan. Nokia yung phone na namin noon. Parang naka-Blackberry na lahat. Kami na lang naka-Nokia. Nokia 1100 yung may flashlight. Oo, tapos pagkatapos nun, tapos na lahat, di ba sa Blackberry uso yung BBM, Blackberry Messenger. Messaging. Tapos lahat naka BBM noon. Nung time na nauso yung BBM, naka Nokia ako. Tapos finally, kasi yung Nokia ko, parang hindi siya kaya ng internet. Script code ako, parang script code ka kay Direct Joyce, dapat lagi kang ready mag-research. Kasi papagsulatin ka niya, niya ng mga trivia pa ganyan, tas sulat mo ganyan. So nahihirapan akong mag-internet. Kasi lagi ko nilalabas sa laptop kung nakakahiya, tas doon ako nag-internet. Tapos naalala ko, bumili ako ng Blackberry kasi may internet yun, may internet yung Blackberry. Nung bumili ako ng Blackberry, tuwan-tuwa ako kasi finally naka-Blackberry ako, tapos makakausap ko na yung mga tao, wala na akong kausap. Naka-iPhone na sila lahat. Yun yung era nung wala na yung Blackberry.
Eri. Oo. Oo, Mi. Pero may internet kasi yun. Tapos, no, kakainis. Taray, from Chris Aquino, tapos BBM. Wait lang, ibibida ko rin yung mentor ko. Wow. Kasi dahil nga yung pinadala ni Madam Chris si Fon sa Japan. Naalala ko nung nag-shoot kami after to ng Marimar. So kaming tatlo yun ni Irene. So kami nga ni Irene, Direct Joy, si Irene, tas ako yung script con, si Irene yung AD. Direct I pa yung tawag ko doon, Direct Irene, ganyan. Tapos the next serye after namin Marimar, Jezebel. Marian Rivera rin, tsaka Dong, Ding Dong Dantes. Kaya Sir Dong yung tawag ko kay Ding Dong kasi nga Sir yung tawag ko sa mga artist tsaka ma'am. Tapos mag-ocular na sa Palawan. As in ako mahilig ako mag-travel, pero hindi kami pala travel. I mean hanggang lang Matabungkay, ganyan, Pansol. Pero parang sa sarili ko, parang kung may pera siguro ako noon, mahilig ako mag-travel. Anyway, lahat sila pupunta ng ocular sa Palawan. Sa Puerto Princesa, sa Coron, Palawan. Tapos, ang script con, hindi talaga pinapapunta sa mga ganun. Kasi script con ka, sa set ka na lang pag mag-shoot. Tapos si Direct Joyce, siya yung nagbayad sa akin. Sinama ka? Para makapunta sinama ako. For the first time, nakasama ang script ko. Kaya sa Ocular? Sa Ocular, me! Kaya yung makasama ko sa parang, sorry. Anong ginagawa mo dito? Wala namang set na continuity. Pero totoo, hindi naman talaga sinasabi yung script con. So, natuwa ako kasi parang sabi niya, kasi lahat sila nag-uusap about oy, direct kayo na po, ganyan. Tapos parang sabi niya, kuhanin niyo yung detalye ni Tonet. Sasama yan sa Coron. Tapos parang yung mga sama po. Sorry. Sama ko sa Coron. Script con. Script ko, nasa Coron. Tsaka yung nag-shoot kami sa Casey Concepcion, Richard Gutierrez. Yung sa Greece. Sa Greece, sa Santorini. Kapag nag-out of the country shoot, dati ngayon nagsasama na, hindi sinasama yung script con. Kasi nga additional na additional na tao, bayaran mo yung lahat. Di ba na headcount? Ang nangyayari parang yung associate producer, siya na lang yung mag-script con, parang gano'n, double duty na script con. So parang nafo-FOMO na ako kasi nga, Santorini yun. As in, my God, nakikita ko lang siya sa so parang ako, sige, magplano kayo sa harap ko. Hindi ako nainggit. Nasama ka? Pinasama ako ni Direct Joyce. Pinasama ko ni Siya Direct nagbayad? Joyce. Siya yung nagbayad ng kalahati. Kasi dati hindi pa uso yung mga sale. Hindi pa mga uso yung piso mga sale. Parang, magkano ba? Basta, tapos parang yung kalahati nun, inipon ko yung kalahati. Ang nangyari pa, nag-pass the basket. Si Irene yung nag-pass the basket para makapunta ako ng Greece. Parang, nag-pass the basket ba? Pass that? Pitch in na lang, te. Nag-pitch in sa mga sa mga artista tsaka sa mga matataas yung sweldo ng mga staff. Tapos para para makapunta ng Greece, ng Santorini si Tonet. Tapos nabuo. May nagkulang, pero yung iba, parang dinagdag ko na lang yata 10,000, 5,000. Oo. Sila nag-ambagan. Nakakatuwa. Tapos pagdating doon, gutom ka, kasi wala kang pagkain. Oo, nakikihingi lang ako. Kami ni Irene doon. Alam mo, kami ni Irene yung parang every pack up. Kahit na pagod na kami, pack up kami ng 1:00, ganyan. Tapos sila, tutulog na sila. Kami ni Irene, nag-stay pa kami doon sa Iya. Lalakad-lakad kami doon. Parang, this is the life. Aegean Sea, tapos yung moonlights. Parang kami. Tapos lalakarin namin hanggang sa bahay. Kasi nga natatakot kami mag-taxi. Baka kasi mahal. Pero yun.